Magandang buhay mga kapatid. And for today's video, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga health benefits and uses ng avocado gamit ang buto. Tungkol sa paggawa o paggamit ng buto ng avocado, gamit ang magandang klase ng buto, hiwain ng maliliit, ipatuyo at ipowder. Maaaring gumamit ng blender or kaya coffee crusher para sa pagpulbo. Ang paggamit ng avocado powder, maaari ito gawing tea or kaya paste. So, proceed tayo sa top 10 health benefits ng avocado. So, number 1, nagdi-decrease ito ng anxiety at nakakatulong para mag-relieve ng insomnia. So, ayon sa mga eksperto, ang avocado ay nakakatulong para ma-reduce ang anxiety at nakakatulong para maiwasan ang insomnia. So, ito ay dahil sa epekto nito sa receptor sa utak. So, aside sa serotonin, ang limonene content ng avocado ay epektibong nagdi-decrease ng anxiety at nakakatulong para maiwasan ang insomnia. Pangalawa, magsisilbi din ito as detoxing agent. Nagtataglay ng compound na tinatawag na flavanol at ito yung responsible para masala o matanggal ang mga dumi o toxic sa katawan. Pwede pinakuluan na buto ng avocado. Number 3, nakakatulong ang pag-inom ng avocado tea para laging fresh breath dahil ang pangunahing dahilan ng bad breath ay indigestion at bacteria. Dahil ang avocado ay mayroong antibacterial, antioxidant at flavonoids na responsible para ma-decrease or para mamatay ang bakterya sa mouth at para maiwasan ang bad breath. Ang pinakuluan na buto ng avocado, so ito ay pwedeng inumin as tea at pwede rin itong i-gargle. Number 4, nakakatulong din ito para ma-relieve ang pangangati ng balat at mga impeksyon na dala ng bakterya, fungi. At ayon sa pag-aaral, ang quercetin sa avocado ay nakakatulong para maiwasan ang acute at chronic na inflammation. At tungkol naman sa paggamit dito, pwedeng gawing paste, pwede rin itong ipanglanggas or ipangligo, and then samahan ng pag-inom ng avocado tea. At para sa mga pamamaga, pamumula, pwede rin itong itapal sa affected area. Number 5, kilala din ito na nakakatulong magpababa ng bad cholesterol at nagbibigay ng good fats. So again, ang limonene, compound ng avocado, ay particular na nagpapababa ng bad cholesterol at nakakatulong para makaiwas sa heart disease. So, kung ang pagkain ng avocado ay beneficial para makaiwas sa bad cholesterol, doble na mas epektibo ang pag-inom ng avocado tea. Number 6, nakakatulong ito makagamot sa diabetes. So, nakita sa ilang mga pag-aaral na ang glycoside content ng avocado ay epektibong nakakatulong makagamot sa diabetes. At ang glycoside ng avocado ay pwedeng pamalit sa sugar na kailangan ng ating katawan. So, ideal ang pag-inom ng avocado tea, especially every after meal. Number 7, nakakatulong ito magpaganda ng skin, ay magandang source ng antioxidant, at nakakatulong ito para maging malinis, healthy at glowing. So, kaya karamihan sa skincare products ay loaded ng antioxidant ingredient dahil ito ay beneficial para sa skin. Number 8, magsisilbi din ito as natural pain reliever. So, lalong-lalo na sa mga madalas sumasakit ang ulo at may migraine. Dahil ang avocado ay mayaman sa quercetin at pinene compounds na nakakatulong sa agarang relief at nakakatulong din ito para makaiwas sa side effects gamit ang mga over-the-counter na gamot para sa sakit ng ulo or sa pain. Number 9,
Nakakatulong din ito para ma-relieve at makontrol ang asthma. So, ang avocado ay nagtataglay ng pinin at ito ang responsible para ma-reduce or ma-relieve ang inflammation at nakakatulong din ito para makontrol ang bakterya at magsisilbi din ito as bronchodilator. So, tinutulungan ito ang paghinga na lumuwag at umayos ang airflow papunta sa lungs. So, pwede tayong gumamit dito ng pinakuluang buto or dahon ng avocado at inumin as tea. Number 10, nakakatulong din ito para ma-maintain na healthy ang heart. So, ayon sa mga eksperto, ang pag-inom ng avocado tea ay mayroong positibong epekto para sa cardiovascular health at blood circulation. At ayon sa mga eksperto, ang regular na pag-inom ng avocado tea ay nakakatulong para ma-manage ang blood pressure at heart rate. At narito naman ang iba pang amazing benefits ng avocado. So, una, isa din itong magandang remedy para sa mga gustong kumapal ang buhok. At nakakatulong din ito para maiwasan ang paglalagas ng buhok. So, no wonder na ang avocado ay isa sa pangunahing ingredient sa iba't ibang hair care products. So, maliban sa pag-inom ng avocado tea, ideal din ang pag-apply direkta sa buhok at sa scalp. Pwede siyang haluan ng kalamansi or olive oil at i-apply sa anit hanggang sa dulo ng buhok at hayaan ng 30 hanggang 45 minutes bago banlawan at ulitin ang procedure 3 times a week. Pangalawa, pwede ring gamitin ang avocado paste as mask. So, pwede itong direktang i-apply sa face or sa mukha or sa balat. So, nakakatulong ito para maging glowing, maging healthy, maging makinis ang skin. So, ang ginagawa dito ay ginagawang paste at i-apply direkta sa skin at hayaan ng 30 minutes bago banlawan. So, ideal ito gamitin 3 times a week. Para sa mga walang magamit, so meron na ring mga available na pwedeng mabili sa ilang mga health stores. So, ayan lang for now. So, sana kahit papano ito ay makatulong sa inyo. At para sa may mga gustong i-request or i-suggest na mga content or video about halamang gamot, just comment down below. So, maraming salamat sa panunood and may God bless us all.